multo sa sinehan. Si Bong, isang masigla at palakaibigang magsasaka mula sa Pampanga, ay nagbahagi ng kakaibang karanasan sa kanyang trabaho sa bukid. Isang gabi, kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Jeric at Dexter, nagpasya silang maglibot sa bayan pagkatapos ng isang matindi at nakakapagod na araw sa bukid. Habang naglalakad sila, napagtanto ni Bong na may sinihan sa bayan na kakaiba ang kasaysayan. Ang lumang sinihan na yari sa kahoy at yero ay may kakaibang reputasyon na bumabalot sa paligid. Sa kabila ng takot, nagdesisyon silang pumasok at subukan ang kanilang tapang. Sa loob ng sinihan, naramdaman agad ni Bong ang lamig na naglalaho sa hangin. Ang amoy ng lumang kahoy ay bumabalot sa paligid, at parang may kakaibang panginginig ng lupa. Habang nanunood sila ng isang lumang pelikula, biglang nagkaroon ng kakaibang presensya sa paligid. Nakarinig sila ng malulutong na hakbang mula sa likod ng sinihan, ngunit walang nakikita. Bumalikwas sila nang may biglang nag-uumugang pintuan sa dulo ng koridor. Sa takot, hindi nila napansin ang mabilis na pagpalit ng kulay ng ilaw sa loob ng sinihan, nagdudulot ng malamlam at kababalaghan. Nang biglang mag-iba ang atmosfera, napagtanto ni Bong na parang may mga anino na gumagalaw sa kanyang paligid. Ang mga anino ay tila mga multo ng mga dating manunood na hindi makapaniwala na ang sinihan ay hindi nabuhay. Isang malakas na gulo ang biglang sumabog, at ang mga lumang kurtina ay biglang nag-alon sa hangin ng parang may umusok na nilalang sa ilalim nito. Nang muling bumalik ang katahimikan, napagtanto nilang nag-iba ang palabas sa screen. Ipinapakita nito ang mga nagaganap na misteryosong pangyayari sa kanilang sarili habang nanunood ng sine. Nakakatakot ang bawat eksena, na tila ba nagpapakita ng kanilang hinaharap na naglalaman ng kamatayan at panganib. Hindi na nila alam kung totoo ba ito o isang kaharukan lamang ng kanilang malikot na imahinasyon. Dahil sa takot, nagpasya silang lumabas at iwanan ang nakakatakot na sinihan. Subalit, sa kanilang paglisan, narinig nila ang malamig na tinig ng isang bata na nag-iiyak sa loob ng sinihan, isang boses na parang nangangailangan ng tulong. Hindi mapigilan ng kuryusidad ni Bong, kaya't nagdesisyon silang bumalik sa loob ng sinihan upang tuklasin ang misteryo sa likod ng kaharian ng multo sa sinihan. Sa kanilang pagbabalik sa loob ng sinihan, bumalot ang masamang hangin sa paligid, at tila ba nag-iba ang tono ng dilim. Ang mga pintuan ay nagumpugang parang may pumipigil na hindi sila makalabas. Sa paligid, naririnig nila ang malulutong na halakhak ng mga multo na bumabalot sa kanilang paligid. Ang boses ng umiiyak na bata ay tila dumarambong sa kanila, umaakit sa kanilang paglalakbay patungo sa kaharian ng mga kaluluwa. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang dilim, at mas damadami ang mga anino na tila ba naglalaro sa kanilang mga paningin. Nang makarating sila sa mainit na gulo, napagtanto ni Bong na nasa gitna sila ng isang lugar na puno ng kakaibang nilalang. Sa gitna ng mga multo, makikita nila ang isang masalimuot na kwento na nagaganap sa sinihan. Naglakbay sila sa mga mababangit na hagdang itim, sa ilalim ng malamig na pag-ulan ng dugo. Ang bawat hakbang ay parang paglubog sa masalimuot na mundo ng kaluluwa. Ang umiiyak na bata ay tila sumusunod sa kanilang yapak, nagpapahayag ng isang lihim na hindi maipaliwanag. Bumukas ang malaking pinto patungo sa isang madilim na silong. Narinig nila ang mga yugto ng nagaganap na trahedya sa buhay ng bata. Isang malupit na trahedya na nag-iwan ng hindi natitinag na kaguluhan sa kanyang kaluluwa. Sa paglapit nila sa bata, napagtanto ni Bong na ang malupit na yugto ng pangyayari ay may koneksyon sa sinaunang sakit na bumabalot sa sinihan. Ang bata ay biktima ng dating tagapanood na nag-iiwan ng malasakit at galit sa kanyang kaluluwa.
Biglang nag-iba ang atmosfera, at napagtanto nila na ang bata ay nagsalita sa pamamagitan ng malupit na boses ng kanyang galit na kaharian. Kayo ang nagdala sa akin dito. Kayo ang susi sa aking kaharian ng kadiliman. Ang mga multo ay nagsimulang lumapit sa kanila, ang mga matay kumikislap ng galit at puot. Nang mapansin ito ni Bong, sinubukan niyang hikayatin ang bata na sumama sa kanila at bumitaw sa kanyang pusong puno ng hinanakit. Subalit, sa bawat pagsasalita, lumalim ang boses ng bata at naging mas matindi ang galit. Ang mga buhay na tulad niyo ay dapat magdusa, gaya ng aking kaluluwa. Sinundan ito ng malakas na sigaw at ang malakas na paglindol na nagdulot ng kaharian ng mga multo. Nang magmulat sila ng mata, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang kakaibang dimensyon, kung saan ang dilim ay napalitan ng isang pagniningas na apoy at ang mga multo ay pumapalibot sa kanila, may mga mata ng pag-iinit. Ang bata ay nag-iba ang anyo, nagiging mas malupit at mas malakas, at doon nagsimula ang laban para sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng takot, pinilit ni Bong na hawakan ang lumang relic na natagpuan niya sa kanyang bulsa, isang relic na, sa pangangalaga ng kanyang lola, ay may kapangyarihan na puksain ang mga masamang espiritu. Dumating ang pagkakataon na bumalik sila sa kanilang mundo, ngunit hindi pa tapos ang kaharian ng mga multo. Naiwan ang misteryoso at masalimuot na sinihan, at ang panganib na nagmumula rito ay nagpapatuloy sa kanilang buhay. Sa gitna ng madilim na dimensyon, bumabalot ang init at takot sa paligid. Ang mga multo ay unti-unting pumapalibot sa kanila, at ang bata na ngayon ay puno ng galit at kapangyarihan ay patuloy na nagsusumigaw ng kamatayan at pag-ibig. Si Bong, Jarek, at Dexter ay nag-iiyakan sa bawat hakbang na kanilang tinatahak sa pagtakas mula sa kaharian ng mga multo. Ang relic sa kamay ni Bong ay nagbibigay liwanag sa kanilang daan, ngunit ang kapaligiran ay nagiging mas masalimuot at mas nakakatakot habang lumalalim sila. Biglang nagsimula ang isang malakas na bagyong dilim, at sa bawat hampas ng hangin, may mga anino ng mga taong may malulupit na kwento sa kanilang mga buhay ang bumubulaga sa kanilang paligid. Ang boses ng bata ay parang bagyong sumasabog, umaakay ng masasamang espiritu na nagmumula sa kanyang kaharian. Ang relic ni Bong ay naglalabas ng kakaibang liwanag na nagtataglay ng kapangyarihan na puksain ang mga multo. Ngunit, sa bawat pag-atake, mas lumalakas ang kapangyarihan ng bata, nagiging mas matindi at mas nakakatakot ang kanyang galit. Dahil sa takot at pangamba, si Dexter ay napilitang iwagayway ang kanyang-kanyang sariling relic. Sa kakaibang ritual, nagkaroon ng singaw na lumabas mula dito, nagbibigay ng pansamantalang proteksyon sa kanilang paligid. Subalit, ramdam pa rin nila ang malakas na kapangyarihan ng bata. Nakakatakot na boses ang biglang bumabalot sa paligid, nagmumula sa malalaking pader na may mga umuugong na salita. Ang mga multo ay nagsimulang magsalita ng mga sumpa at pagbabanta, isinusumpang ang kanilang mga kaluluwa sa pagtatagumpay ng kanilang kaharian. Habang patuloy ang laban, napagtanto ni Bong na ang sagot ay maaaring matagpuan sa kwento ng bata. Sa gitna ng pag-atake ng multo, pilit nilang kinakausap ang bata upang malaman ang kanyang kwento at mahanap ang dahilan ng kanyang galit. Sa bawat pagkwento ng bata, lumalakas ang galit ngunit unti-unti itong nagiging luha ng pighati. Napagtanto ng tatlo na ang bata ay nababalot sa pusong nasaktan at iniwan, kaya't nagdesisyon silang magpatawad at itakwil ang kanilang galit. Sa pagtanggap ng pagkakamali, biglang naglaho ang init at dilim. Ang kaharian ng mga multo ay naglapana, at ang bata ay unti-unti ring bumalik sa dating anyo ng isang inosenteng anak. Ang relic ni Bong ay naglalaho kasabay ng pag-iral ng liwanag na nagdala sa kanilang muli sa kanilang mundo.
Ngunit, bago sila tuluyang makalabas, nagbigay pa ng isang maingay na sigaw ang bata, "Ipagpatuloy niyo ang kwento." Ang kwento ng nakaraan at hinaharap. Ito ang susi sa mapayapang pag-ikot ng kaharian ng multo. Nang magising sila sa loob ng sinehan, may mabigat na damdamin ng panggulat at takot ang bumabalot sa kanilang puso. Subalit, alam nilang nagtagumpay sila sa panganib na bumabalot sa kanilang buhay. Ang kakaibang sinehan ay natagpuan na lang nila sa kanilang alaala, at ang mga multo na isinumpa ng galit ay nawala na parang bula. Napagtanto ni Bong, Jeric, at Dexter na ang pagpapatuloy ng kwento ay nasa kanilang mga kamay. Ipinangako nilang itutuloy ang kwento, hindi lang ng kanilang sarili kundi pati na rin ng mga nakalipas at mga henerasyon sa hinaharap. Ang kaharian ng multo sa sinehan ay natapos, ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Ang pagsasalaysay ay magpapatuloy, at ang takot at hiwaga ay maglalakbay sa puso ng bawat nanunood. Pagkatapos ng kanilang mapanganib na karanasan sa sinehan, muling bumalik sa normal na buhay sina Bong, Jeric, at Dexter. Subalit, hindi nagtagal ay nagsimula nilang madama ang kakaibang presensya sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Ang multo sa sinehan, tila ba naglakbay kasama nila, bumabalot sa bawat sulok ng kanilang mga isipan. Sa kanilang pananampalataya na natamo nila ang kapayapaan, nagpasya silang magtungo sa isang manggagamot na kilala sa lugar na si Mang Pedro. Subalit, sa paglalakbay nila patungo sa kanyang bahay, napagtanto nila na ang dilim na bumabalot sa kanilang kwarto ay unti-unting sumusunod sa kanilang paglalakbay. Sa bahay ni Mang Pedro, naramdaman nila ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Ipinasa ni Mang Pedro ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanilang mga katawan, nagtatanggal ng hindi kilalang enerhiya na nagdadala ng kakaibang takot. Ngunit, habang nagtatangkang magbigay ng solusyon, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Mang Pedro. Sa malademonikong boses, nagsalita si Mang Pedro, "Ang kasamaan na iyong dala ay hindi na lamang naiwan sa sinehan. Isa itong sumpa na dala ng multo na ngayon nakakakulong sa inyong mga puso." Napagtanto ng tatlo na ang multo sa sinehan ay hindi lamang naiwan sa kanilang nakaraan kundi pati na rin ay bumabalot sa kanilang kasalukuyan. Sinubukan ng mga ito na ilabas ang kanilang kasamaan, subalit ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay parang dumadagundong na nagdadala ng mas matindi at mas masidhing kadiliman. Sa gitna ng ritual ni Mang Pedro, unti-unti nang nabubunyag ang masalimuot na kwento ng sinehan. Nakikita ng tatlo ang mga anino ng mga pumanaw na tagapanood, ang mga itim na mata ng mga multo na nag-aalab ng galit, at ang mga boses ng mga naglalakbay na kaluluwa na nagdadala ng kamatayan. Nang biglang magsalita ang multo ng isang bata, tila ba nagdadalang-dalang hinanakit, "Dala-dala ko ang takot, galit, at pighati ng mga naaapi at biktima ng makasariling kasakiman. Hindi ako makakapagpatawad hanggang ang lahat ay mawala sa mga alaala ng mga buhay na kaharian na ito." Sa gitna ng ritual, napagtanto ni Bong na ang solusyon ay hindi lamang sa pagpapalaya sa multo kundi pati na rin sa pagpapalaya sa mga kasalukuyang problema at hinanakit sa kanilang mga puso. Subalit, bago nila maipatupad ang ritual, biglang nagbago ang lahat. Ang sinehan sa kanilang kwarto ay naglaho, at tila ba ang mga multo ay naglakbay pabalik sa kanilang sinehan. Sa pangunguna ni Mang Pedro, sinubukan nilang isumpa ang multo sa loob ng relihiyosong ritual. Ngunit, habang sila'y nagtatangkang magsumpaan, biglang nagiba ang atmosfera. Ang malakas na hangin ay bumabalot sa kanilang paligid, at ang multo sa sinehan ay nagbigay ng isang mariing sigaw ng puot at galit. "Kayo'y mga handgal, hindi nyo kayang tapusin ang aking kapangyarihan.
Ang kadiliman na ito ay mananatili at magpapatuloy sa pagsasapantaha sa bawat puso na nagdadala ng hinanakit. Sigaw ng multo sa sinihan, at sa isang kisap mata, ang sinihan at lahat ng kakaibang dilim ay bumalik sa normal. Nang mawala ang multo, bumalik sa normal ang buhay ng tatlo, at tila ba ang kaharian ng multo sa sinihan ay natapos na. Subalit, sa kabila ng tagumpay, nararamdaman pa rin nila ang naglalakbay na takot na nagbubukas ng pintuan sa masalimuot na kaharian ng mga multo. Sa huli, naiwan ang tatlong magkakaibigan na nagtatanong kung paano nila matatapos ang kaharian ng multo sa sinihan. Ang kwento ay patuloy, at ang takot ay naglalakbay sa puso ng bawat isa, handa na muling bumalik at magdala ng mas malupit at mas matindi pang panganib. Matapos ang kanilang makakaalam na tagumpay sa ritual ni Mang Pedro, parang tila nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa buhay ni Bong, Jeric, at Dexter. Subalit, sa bawat patak ng oras, lumalim ang damdamin ng takot na nananatili sa kanilang mga puso. Hindi napigilan ng tatlo ang pag-iisip na maaaring bumalik ang multo sa sinihan at magdala ng bagong pag-atake. Isang gabi, habang sila'y nakikipagkwentuhan sa tabi ng naglalakihang puno sa labas ng kanilang bahay, biglang napansin nila ang malamig na hangin na dumapo sa kanilang paligid. Ang katahimikan ay naglaho, at parang may pumipigil sa oras sa kalikasan. Nakarinig sila ng malamig na tinig ng isang bata na tila ba naghahanap ng tulong. Ang boses ay nagmumula sa direksyon ng lumang sinihan. Hindi napigilan ni Bong na muling mapakamot sa ulo, hindi na ba natapos ang lahat? Ano kaya itong bago na naman? Sa muling pagbabalik nila sa sinihan, napagtanto nila na ang pintuan nito ay nagbukas ng kusa. Ang lihim na pinto na noon ay nagdulot ng kanilang pagkakasangkot sa kaharian ng multo ay tila ba naghihintay sa kanilang pagbabalik. Dahil sa malademonyong lakas na bumabalot sa kanilang mga puso, naisipan ng tatlo na tuklasin ang kaharian ng multo sa sinihan ngayong gabi. Sa kanilang pagsulyap sa loob, nakita nila ang dilim na bumabalot sa bawat sulok at ang malakas na palakpak ng makina ng sinihan. Nag-iiwan ng mabigat na damdamin ng pag-aalala si Dexter, ano itong kaguluhan na ating nasumpungan? Siguro'y may mas malalim na sekreto pa na dapat nating malaman. Sa paglalakbay nila sa kakaibang dimensyon, nararamdaman nila ang malamig na hangin ng takot na tila ba humihiyaw sa kanilang mga tenga. May mga boses ng mga batang nangungusap ng mga hindi maintindihang salita, at parang may mga malamig na kamay na dumarampi sa kanilang mga balikat. Sa gitna ng kakaibang silong, napagtanto nila na ang mga multo sa sinihan ay nag-aalab ng galit at hindi pa rin natatakot sa kanilang ritual. Isang matandang lalaki na tila namumuno sa kanilang kaharian ang bumulaga sa kanilang harapan, ang mukha'y puno ng galit at kamatayan. Sa isang banggit ng kanyang bibig, lumitaw ang mga kasaysayan ng mga nagdaang panahon sa sinihan. Ang bawat kwento ng takot at pagluluksa ay unti-unting naglalabas mula sa mga pader at lumalapit sa kanilang paligid. Nang maramdaman ng tatlo ang matindi at masalimuot na pag-angkin ng mga multo sa kanilang kasaysayan, napagtanto nila na ang hinanakit at galit ng mga kaluluwa ay hindi nangangahulugang tapos na ang kanilang misyon. Iniisa-isa ng matanda ang mga kasalanan at pagkakamali ng mga nakaraang manunood, nagiging mas madilim at mas masidi ang dilim sa kanilang paligid. Ang mga multo ay nagbigay ng mariing sigaw, tila ba naglalabas ng lahat ng kanilang hinanakit at galit. Nang biglang maglaho ang matandang lalaki, ang kanyang huling mga salita ay nagtatakot na bumabalot sa paligid, ang lahat ng ito ay nag-uugat sa inyong pagtakas. Hindi kayo maaaring tumakas sa kaharian ng multo. Ito ay isang sumpa na mananatili sa inyong puso hanggang sa huli. Nang magmulat ang tatlo, bumalik na sila sa normal na mundo.
Subalit, ang takot at pangambang dala ng multo sa sinihan ay tila ba sumapi na sa kanilang mga puso. Walang katiyakan kung kailan at paano ito muling magiging bahagi ng kanilang buhay. Sa pagtunto ng kanilang mga mata sa kaharian ng multo sa sinihan, napagtanto nila na ang takot ay isang bagay na hindi madaling tapusin. Sa puso ng bawat isa, ang tanong ay nananatiling bukas: paano mo haharapin ang takot na laging naglalakbay sa iyong puso? Sa kabila ng kanilang kaharian ng multo sa sinihan, hindi napigilan ng takot ang tatlong kaibigan na si Bong, Jeric, at Dexter. Ang kaharian ng multo ay nagdulot ng matinding kalituhan sa kanilang isipan, tila ba naiwan na ito sa kanilang puso, naglalakbay sa bawat araw ng kanilang buhay. Isang gabi, habang natutulog ang tatlo, biglang naramdaman ni Bong ang malamig na hangin na damapo sa kanyang noo. Sa pagbukas niya ng mata, napagtanto niyang wala siya sa kanyang kwarto. Napalibutan siya ng kadiliman, at tila ba may mga anino ng mga multo na naglalaro sa paligid. Naglakad si Bong patungo sa direksyon ng bawat hakbang ng malakas na hagdang yumayanig sa ilalim ng kanyang paa. Nang mapagtanto niya ang kaharian ng multo sa sinihan ay bumalik sa kanyang alaala, nagtagumpay ang takot na muling umatake sa kanyang damdamin. Nagtangkang tumakbo palayo, ngunit parang ang bawat hakbang ay naglalakbay sa kanya sa loob ng malamig at madilim na sinihan. Naririnig niya ang malulutong na halakhak ng mga multo at ang sigaw ng galit na bumabalot sa kanyang mga pandinig. Isang bata na may mata ng dilim ang biglang damapo sa harapan ni Bong, nagdadala ng malademonyong ngiti. Hindi ka na makakatakas. Ang takot ay aming kinakain at ito'y magiging bahagi mo na. Nang biglang maglaho ang bata, napagtanto ni Bong na wala na siyang magagawa kundi harapin ang takot na bumabalot sa kanyang paligid. Sa kanyang paligid, naglalabasan ang mga anino ng mga multo na may masidhing galit at hinanakit. Tila ba may mga lihim na hindi pa nasasabi at mga kaharian ng kaluluwa na nag-aalab ng galit. Nang muling bumalik ang kanyang mga kaibigan na sina Jeric at Dexter sa eksena, napagtanto ni Bong na silang tatlo ay nakulong sa kaharian ng takot. Ang sinihan ay nag-iba ang anyo, tila ba isang labirintong puno ng mga nakakatakot na panganib at mga pader na nagsasalita ng mga hindi malinaw na mensahe. Ang tatlong kaibigan ay naglakbay sa madilim na labyrinth, sumusubok ng kanilang tapang at lakas ng loob. Bawat kanto ay puno ng mga anino ng mga taong may malulupit na kwento, at ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanila sa mas nakakatakot na kaharian ng multo. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, biglang lumabas ang multo ng isang batang babae na tila ba may nakabuntot na masamang espiritu. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pangungulila, nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan na nagdadala ng matinding takot sa puso ng mga kaibigan. Sino ka? Ano ang iyong hangarin? Tanong ni Jeric, na may kahinaan sa boses dahil sa takot. Ang multo ng batang babae ay ngumiti ng isang masalimuot na ngiti. Ako ang tagapagmana ng lahat ng takot sa sinihan. Ang iyong takot ay nagbibigay sa akin ng lakas. Sa bawat pagkatakot mo, mas lalo akong lumalakas. Sa gitna ng pangangahulugang ito, naglakbay ang tatlong kaibigan sa masalimuot na lugar na puno ng sigaw at takot. Ang galit ng multo ng batang babae ay tila ba kumakalat sa kanilang paligid, naglalakbay sa kanilang katawan at dumadampi sa bawat patak ng kanyang galit. Sa huli, nang muling mapansin ang kaharian ng multo sa sinihan, napagtanto ng tatlong kaibigan na ang takot ay isang malalim na bahagi ng kanilang puso. Wala silang kaharian ng sinihan na maaaring takasan, dahil ito'y bahagi na ng kanilang buhay. Subalit, sa halip na magtagumpay ang multo ng batang babae sa kanyang hangarin, napagtanto ng tatlo na sa bawat pagharap at pagtanggap sa takot, ang mga multo sa sinihan ay unti-unting natutunaw.
Ang galit at hinanakit ay napapalitan ng pagpapatawad, at ang lihim na kaharian ng takot ay nagsisimulang maglaho. Sa pagbabalik nila sa kanilang mundo, dala ang takot na naglalakbay pa rin sa kanilang puso. Alam ng tatlong kaibigan na ito'y bahagi na ng kanilang kwento. Ang takot ay hindi natatapos, ngunit sa bawat pagharap at pagtanggap, sila'y natutong mabuhay kasama ito. Ang multo sa sinehan ay naglaho, ngunit ang takot ay patuloy na naglalakbay, handang bumalik sa anumang oras. Pagkalipas ng mga araw, ang takot na naglalakbay sa puso ni Bong, Jeric, at Dexter ay naging mas matindi at mas malupit. Ang multo sa sinehan ay tila ba bumalik sa kanilang mga buhay, nagdudulot ng masamang hangin at malamig na kaharian ng takot sa paligid. Isang araw, habang naglalakad sila pauwi mula sa trabaho sa kanilang mga bukid sa Pampanga, napagtanto ng tatlo na parang may nag-uumapaw na dilim na sumusunod sa kanilang hakbang. Ang paligid ay tila puno ng mga anino ng mga multo, at ang bawat sigaw at halakhak ay parang sumasabay sa hangin. Pilit nilang tinatahak ang kanilang daan, ngunit mas lalo pang lumalim ang dilim sa paligid. Ang ilaw ng kanilang mga lampara ay tila ba nagiging malabo, at ang katahimikan ng gabi ay nagiging mas makahulugan, puno ng misteryo at pangangamba. Nang biglang magdulot ng lamang ng kanyang sigarilyo, napansin ni Jeric ang isang dilim na silhueta na tila ba lumalapit sa kanilang grupo. Ang hangin ay nag-iba ng anyo, nagdudulot ng malakas na sigaw ng mga boses na hindi maipaliwanag. Si Dexter ay naramdaman ng malamig na hagod sa kanyang likod, samantalang si Bong ay nakarinig ng mga masamang biro na tila ba naglalaro sa kanyang isipan. Nagtagumpay ang takot na bumalik sa kanilang mga damdamin. Hindi sila sigurado kung ang kanilang nararanasan ay totoong pangyayari o isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit kahit anong gawin nila, ang dilim ay tila hindi nila kayang takasan. Sa gitna ng kanilang paglalakbay pauwi, napagtanto ng tatlo na hindi lamang ito isang pangkaraniwang pangyayari. Ang takot na bumabalot sa kanilang paligid ay tila ba may masamang layunin. Ang mga anino ng multo ay nagiging mas malinaw, at ang mga boses ay tila ba nagiging totoo, nagdadala ng mga kwento ng hinanakit at galit. Nang makarating sila sa kanilang tahanan, napagtanto ng tatlo na ang pagsalakay ng multo sa kanilang personal na espasyo ay nagsimula na. Ang kanilang mga gamit ay naglalakbay mag-isa, ang mga larawan sa pader ay nagbabago ng anyo, at ang malamig na hangin ay paminsang dumadaan sa kanilang pisngi. Hindi nakakatulog ng maayos, nagpasya ang tatlo na hanapin ang mga kasagutan sa pinagmulan ng multo sa sinehan. Sa tulong ni Mang Pedro, naglakbay sila patungo sa lugar kung saan una nilang na-encounter ang malademonyong sinehan. Sa kanilang pagdating, napagtanto ng tatlo na ang kaharian ng multo sa sinehan ay naglalaho. Ngunit sa halip na mawala ang takot, tila ba ito'y lumipat sa ibang anyo ng kadiliman, nagdadala ng mga masidhing anino at mga boses na puno ng galit. Ang tatlong kaibigan ay nagsimula ng kanilang pagsusuri sa mga lumang record at dokumento ng lugar. Naruroon ang mga kwento ng mga trahedyang nagdaan, ang mga multo na nagdadala ng kasamaan, at ang mga ritual na pumupukaw ng mga masasamang espiritu. Sa kabila ng kanilang pagsusuri, hindi pa rin sila makakita ng solusyon. Ang lugar ay puno ng mga sekreto at kaharian ng multo na tila ba patuloy na bumabalot sa kanilang kasaysayan. Ang multo sa sinehan ay lalong nagiging masalimuot at mas malupit, hindi nagpapahinga sa paghahanap ng kanilang mga pagkakamali. Nag-alsa ang hangin ng gabi, nagdadala ng mga bulong ng mga multo at boses ng mga espiritu na nagmumula sa malayo. Ang tatlong kaibigan ay napagtanto na ang takot na kanilang nararanasan ay nagiging mas malalim at mas personal.
Bago nila muling matuklasan ang masalimuot na sikreto ng multo sa sinehan, nagtagumpay ito ng masusing pagtatago sa kanilang mga isipan, nagdudulot ng mga masalimuot na panaginip at dilim na bumabalot sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Ang takot ay nagiging mas malalim at mas personal, at tila ba ito'y hindi na nila kayang takasan. Sa bawat hakbang ng kanilang pagsusuri, tila ba mas lalong lumalim ang paglaho ng kaharian ng multo sa sinehan. Ang mga galit at hinanakit na bumabalot sa lugar ay nagiging mas matindi, at ang takot ay parang humihingi ng buwis sa bawat patak ng dugo ng tatlong kaibigan. Habang naglalakbay sila sa madilim na kagubatan na sa palagay nila ay may malamang panganib, nararamdaman ng tatlo ang presensya ng mga espiritu. Ang mga anino ng mga pumanaw na tagapanood ay bumabalot sa kanilang paligid, tila ba nagdadala ng mga alaala ng nakaraan at nagbibigay babala sa kanilang hinaharap. Sa gitna ng madilim na kagubatan, biglang lumabas ang multo ng batang babae na kanilang na-encounter noon. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pangungulila, at tila ba ito'y handa ng gantihin ng mga hindi malilimuotang pangyayari. Hindi nyo kayang takasan ang kaharian ng takot. Ang inyong mga puso'y puno ng kadiliman, at ito'y magiging tanikala sa inyong paglipad, mulong ng multo, habang ang malamig na hangin ay bumabalot sa kanilang mga katawan. Ngunit sa kabila ng takot, nagtataglay ang tatlong kaibigan ng tapang at desisyon na wala ng takot na haharapin. Tumapat si Bong, hindi kami magpapatalo sa iyo. Ang takot na ito ay maaaring maging gabay upang tuklasin ang lihim na nagtatago sa kaharian mo. Sa pagtapat ng tatlo, napagtanto ng multo na ang tapang at pagtanggap sa sariling takot ay nagbibigay buhay sa kanilang paglaban. Ang paligid ay biglang nagliwanag, tila ba may liwanag na nagdulot ng kaharian ng dilim na natutunaw. Isang malademonyong ulan ng galit at hinanakit ang bumuhos sa kanilang paligid. Ngunit, sa gitna ng pag-aalab ng emosyon, may isang maliwanag na liwanag ang biglang sumiklab, nagdala ng kapayapaan at pagpapatawad. Ang multo ng batang babae ay unti-unting napawi, tila ba ito'y nagsisilbing pagsisisi sa mga kasalanan ng nakaraan. Nang maglaho ang multo, napagtanto ng tatlo na ang kaharian ng takot ay natapos na. Ang kagubatan ay naglaho, at ang lihim na multo sa sinehan ay nagtagumpay sa kanilang pagwawagi laban sa sarili nilang takot. Sa huli, naglakbay ang tatlong kaibigan pauwi na puno ng mga aral at karanasan. Ang takot ay hindi nila kayang iwaksi, ngunit sa pagharap at pagtanggap dito, natutunan nilang maging matapang at magsanib puwersa laban sa mga multo ng kanilang nakaraan. Habang naglalakbay sila sa daang makakasalubong na bagong panganib at kakaibang kwento, ang tatlong magkakaibigan ay nagdesisyon na magsanib puwersa at ituloy ang pag-ikot ng kanilang kwento. Ang takot ay isang bahagi na ng kanilang buhay, at sa bawat pagtahak sa landas, sila'y nagiging mas malakas at handang harapin ang anumang kaharian ng takot na maaaring bumalik sa kanilang mga puso. Taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang panunood at suporta. Please subscribe, like and share, para sa mas marami pang kwento ng katatakutan mga kawakarado, dito sa Kwento ng Kaba.